Yes po, magandang umaga po muli sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Typhoon Francisco. Si Typhoon Francisco ay hulingang namataan sa layong 620 kilometers east o silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa kasalukuyan, may taglayan ng lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos nga yan ngayon pa west, north, westward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating satellite animation na wala pa masyadong nararamdaman ngayon ng mga pag-ulan, especially dito sa may part ng Northern Luzon. Samantalang southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang siyang umiira sa buong Visayas, Mindanao at Palawan. At base nga po sa nakikita po natin na latest forecast track, bukas inaasahan po natin na maaari na yung umabot 395 kilometers east o silangan ng Kalayaan, Cagayan. At sa nakikita po natin, bukas din po niya marireach yung kanyang peak intensity. Pagsapit naman po ng Miyerkules, dito naman po natin nakikita yung pagsisimula na ng pagbagal niya as well as posible nga po na yun na yung closest approach niya around 275 kilometers east or silangan pa rin ng Basco, Batanes. And kung i-consider po natin yung kanyang cone of probability, may posibilidad po na mas mag-westward o mas kumanluran pa yung track nito. Kaya patuloy po tayong umantabay kung may mga significant changes sa track nitong si Bagyong Francisco. Pagsapit naman po ng Thursday, nakikita po natin na magsisimula na dyan yung pagbilis po ng kanyang pagkilos habang nagre-recurve papunta sa may katimugang bahagi ng Japan. And aside from that, nakikitaan na po din natin ng unti-unti pa niyang paghina. And pag Friday na po, doon na po natin nakikita yung paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility papunta nga dito sa may Ryukyu Islands. Sa kasalukuyan po, nakataas pa rin yung ating wind signal number 1 sa may Batanes, northern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. And tinatanong din po kung may ina-expect ba tayong malalakas na mga pag-ulan. Ang sagot po natin dyan, more on bukas pa po ng tanghali hanggang sa Miyerkules ng tanghali, meron po tayong mararanasang mga significant rains na aabot ng 50 to 100 millimeters sa Cagayan, Batanes, and Babuyan Islands at magtutuloy-tuloy po yan hanggang Huwebes ng tanghali. So yung ganito pong dami ng mga pag-ulan, inuulit po natin maaari po yan magdulot ng mga localized flooding, especially nga sa mga areas na malapit sa ilog, yung mga areas na nasa low-lying part, at yung mga areas din po na nasa syudad, mabilis po or maaari pong magdulot yan ng mga pagbaha. And pagguho din po ng lupa, especially sa mga very high to high susceptibility areas. And kung titingnan naman po yung ating weather condition for the next 3 days, for today, maulan po tayo sa buong Visayas and Mindanao, including Palawan due to southwest monsoon. Pero kung papansinin po nyo, pagsapit ng kinabukasan hanggang Wednesday, dito pa lang po mararanasan yung malalakas na mga pag-ulan na may pagbugsong malalakas na hangin sa may Cagayan at Batanes. And then, continuous po yung ating southwest monsoon at maaaring mas tumaas pa dito sa may part ng Bicol Region, Mimaropa, including Visayas. And mababawasan naman yung mga paulan sa may parts ng Mindanao, more on sa western na lang, including Zamboanga Peninsula, Basilan, and Tawi-Tawi. Pagdating ng Thursday, ito yung part na kung saan papalayo na nga yung bagyong si Francisco sa kalupaan natin. So, more on southwest monsoon uli ang iiral na siya magpapaulan sa buong Bicol Region, Mimaropa, at Western Visayas. Aside nga po sa binabantayan natin na si Bagyong Francisco, ay meron pa tayong isang sistema na bagong low pressure area at huli ngayong namataan sa layong 2,745 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan nga ay meron na yung medium chance na maging isang ganap na bagyo at hindi nga natin niro-rule out yung posibilidad na papasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility base nga sa ating tropical cyclone threat potential. At para naman po sa mga additional na mga information ay maaari po niyong bisitahin ang ating website, panahon.gov.ph. And bukod po dyan, maaari niyo rin po i-download yung ating Panahon app sa ating mga application stores. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Ang susunod po natin na update ay mamaya alas 5 ng hapon. Magandang umaga.